Hello, good morning. Kumusta ang lahat? Today is my salang day. Nandito ko ngayon sa dialysis center ng Cabin. Okay, thank you. Ayan. Nagpatira ako ng pagkain ko kasi pagkatapos ng dialysis ko, hinang-hinangin naman ako niyan. Ito yung machine ko. For hours ako dito mag-aantay ngayon. Kailangan matapos ko yung 4 hours ko para maganda yung linis ng HD ko dialysis. Mamaya pa akong uwi, mga 9:30. Nag-start kasi akong sumalang is 5:35. Ganun pa ako matapos, 9:35. Kailangan 4 hours. Mamaya matutulog na ako niyan kasi nakakaantok pagka nakasalang ka na sa machine. Hindi ako makatulog kaya nag-video muna ako. Sabi ko mamaya na lang matutulog. Ang tagal ko na rin hindi i-video kasi nga hindi ako nakakatagal sa init. Tagal ko nagpahinga, hindi rin ako makaalis ng bahay kasi sobrang init ngayon, hindi kaya ng sistema ko. Nakatakihin ako sa puso. Kaya, ngayon naisip kong mag-video baka sakaling kapagod ako kasi hindi ako makatulog. Yung bantay ko yun, anak ko. Yung dalawa. Siya muna ngayon kasi wala pa naman siyang work. Kaya siya muna yung pinagbabantay ko dito sa akin. Yan yung access ko, guys. Diyan namin yung sa line na yan. Diyan yung nililinis yung dugo. Doon sa akin. Ayan yung machine ko. Higang-higang ko niyan. Kasi hindi ko kaya ng nasakit kasi hindi ko kapag nakaupo lang. Kailangan kayo. Para hindi ako ma-hype pa. Mas maganda. Kailangan kasi pagka nagda-dialysis ka, kailangan din nakarelax yung katawan mo para hindi ka mapagod masyado. Kaya kung saan ka nare-relax, ganong pwestong paano. Kasi 4 na oras ka rin ganon nagda-dialysis, medyo matagal yung linis ng dugo para sa mga susunod na araw ulit. Every kasi ako sumasalang every Monday and Thursday, 2 times a week siya kasi nga hindi ko naman kaya ng 3 times a week dahil kulang din kami sa budget. Hindi naman namin kaya yung kasi may bayad din dito sa sa center. Ayun, tiis sa 2 times a week.
Okay. Ayan yung anak ko. Siya yung nagbabantay sa akin. Ngayon wala pa siyang work kasi ang hirap mag-apply din ngayon ng trabaho. Kailangan mo mag-antay sa mga in-applyan mo. Bali, ano pa siya, waiting sa mga in-applyan niya. Wala pa lang natawag sa kanya kasi ano siya fresh graduate siya nung nakaraang taon lang. Bali, pinahinto ko na siya kasi hindi na kaya ng budget namin pag-aralin siya. Kahit gusto niya pa sanang mag-aral pero hindi na nga namin kaya. Kinausap ko muna siya na kung maaari, tulungan niya muna yung papa niya na magtrabaho para survive kami sa pang-dialysis ko kasi may bayad nga ang dialysis ko dito sa center na to. Hindi naman libre. Kahit pa paano nabawasan dahil may PhilHealth nga ako. Yun. Awa naman ng Diyos. Medyo nakakayanan pa ng budget namin. Pero talagang, yun nga, sakto lang kasi maliit naman lang din ang sinasahod ng asawa ko. Yun nga lang, hindi siya nag-a-absent para may iahon niya yung dialysis ko. Kasi kung hihinto siya, talagang kukulangan yung budget namin sa isang quincenas. Apakahirap. Pero yun nga, kahit ganun mahirap, nilalaban pa rin ng asawa ko yung pang-dialysis ko dahil nga ayaw niyang isuko yung karamdaman ko. Sabi niya, laban tayo. Basta, lumaban ka din. Yun ang sinasabi ng asawa ko. Buti nga pumayag pa yung ko na huminto muna siya. Nagsakripisyo talaga rin siya. Sabi niya, ma, sige na, hinto muna ako para makatulong ako. Yun ang sabi ng anak ko sa akin. Sana makapasok ako ng trabaho para kahit pa paano makatulong kay Papa. Kasi nakawa na rin siya kay Papa niya. Ay, mayat na rin yung Papa niya sa kakatrabaho. Dahil nga ganun. Dahil halos nagpapahinga yung Papa niya dahil construction lang naman yung work ng Papa niya. Halos nga hindi nagkakasya sa budget namin. Minsan, yun, yung pangangailangan nilang dalawa ng kapatid niya. Sinasantabi na lang din namin dahil para makaabot yung budget namin hanggang sahod ng Papa niya. Sa susunod ulit na quincenas, gano'n. Kaya tiis muna sila. Naintindihan naman nilang magkapatid. Pinaliwanag naman namin sa kanila. Kaya sabi niya, ma, hihinto na lang ako. Kahit gusto ko magtrabaho, mag-aral, magtatrabaho na lang muna ako para kahit pa paano makatulong sa inyo ni Papa. Kaya sabi ko, ikaw bahala. Kasi sabi ko sa kanya, na lang siya muna, mag-working student kahit hindi na muna kami manghingi sa kanya. Sabi niya naman, saka na lang ma, pagka ipon-ipon tayo kasi pang laboratory mo minsan, nangungutang pa tayo sa labas eh. Paano pa kung pagpapatuloy ko yun, lalo tayong magigipit. Baka magkarami-rami ng utang natin. Yun sinasabi ng anak ko. Sabi ko, salamat at nauunawaan mo yung sitwasyon natin. Sabi ng anak ko,
prima, nakikita ko rin naman yung kahirapan natin, kaya ayun na lang muna ang gagawin ko. Magtatrabaho na lang muna ako sa ngayon. Yung sabi ng anak ko. Sana makahanap ng trabaho itong anak ko na to para kahit pa paano, makaano kami, makaluwag-luwag. Maitaguyod din namin yung pag-aaral ng kapatid niya. Kasi, ano na yun sa pasukan, grade 10 na. Yun nga, ayaw na rin ng anak kong mag-aral kung maaari. Sabi niya, hinto na lang din ako. Sabi ko, wag, sayang naman yung panahon kung hihinto ka. Si kuya na lang muna. Ayaw rin ng kuya niya na huminto yung bunso. Kaya sabi, sige mo, mag-aaral na lang muna ako. Pero pag magtatrabaho na lang din ako, sabi ng bunso ko. Sabi ko, wag na muna yan ang isipin mo, mag-aral ka lang muna. Sabi niya, sige po ma, mag-aral na lang muna ako. Yun. Susunod, mag-aral muna siya. Ang hirap ng mga nagda-dialysis kasi sobrang mahal nga ng dialysis. Lalo pa kung 2 times a week ka. Sobrang bigat.